sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Magtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Narito po ako ngayon para magbahagi po ng salita ng Diyos na ang title po is Forgive and Remember No More. Ang text po ay matatagpuan po sa Hebrews chapter 8 verse 12. I use a New King James Version. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Sabi po sa Tagalog, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Mapagpala at maluwalhati ang Diyos sa pagkakabasa ng Kanya pong salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, hallelujah, kami po Panginoon ay naririto naninigluhod at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord Jesus, kung may mga nagawa po kami Panginoon na pagkakasala laban sa iyo, kung ito man po yung sinadya namin o hindi, humihingi po kami, O Lord God, ng kapatawaran. At kung may mga bahid karumihan sa aming puso at isipan na nakikita mo, O Diyos, Lord, alisin mo ito at pakalinisin ng iyong banal dugo. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, sa akin pong pagbabahagi ng iyong salita. Ikaw ang maitaas at ako ang maibaba sa pinakamababa, O Diyos. At Lord God, speak into my lips through your Holy Spirit and lead me through your Holy Spirit, O God. Hallelujah. Na bawat makinig, O Diyos, ng mga salita mo na ito, O Diyos, tumimo sa puso at isipan po nila ito, O God. At lakaran at isa pamuhay ng bawat isa po sa amin, Lord. Maraming salamat po. Ikaw ang maitaas at ako ang may baba. Ikaw ang mapagpala. Ikaw ang malawalhati, O Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat. Ito po ang aking samo at dalangin ng
may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. So, ayun po, ang sabi po sa text po na sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. So, pag-usapan po natin yung forgive and remember no more. Kasi po, pag hindi po tayo nagpatawad, ito po ang maaaring mangyari sa ating puso na dapat nating iwasan. May 3 points po ako na ibabahagi, dapat nating maunawaan at iwasan. Number 1 po is pride. Number 2 is bitterness. And number 3 is hatred. So yun po, pag-uusapan po natin yung 3 points ko po na ito na sa pride, bitterness, and hatred na forgive and remember no more. Bakit forgive and remember no more? Yung title ko po. So yun nga po, kasi pag hindi po tayo nagpatawad, ito po ang maaaring mangyari sa ating puso po, yung mananatili ang mga ito sa ating puso, yung pride, bitterness, and hatred. So, dadako po tayo sa pride, number 1. Ang sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 18, I use it in New King James Version. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sabi po sa Tagalog, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. And at sabi din po sa Proverbs 29 verse 23, a man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Sa Tagalog po, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. So napakalinaw po sa Proverbs chapter 16:18 and Proverbs 29:23 na pag tayo po ay may pride sa ating puso po at sa ating pong buhay, ikaw ay babagsak sa iyong kapalaluan at ika naman po ay pag ikaw ay lalo na pong palalo, yun nga po, ikay ibabagsak. Ngunit kung ikay magpapakumbaba, ikay magtatamo ng karangalan. Kasi po pag ang pride po nasa atin pong puso at nasa atin pong buhay, yun po Lord, yun po ay lalayo ang mga taong nakapaligid sa atin, kahit mga mahal natin sa buhay. And kasi po kahit sila na po ay nagpapakumbaba sa iyo, is hindi ka pa rin nagpapakumbaba sa kanila dahil you are full of pride sa iyong puso at isipan. Tanggalin po natin ang pride, mga kapatid. At isipin mo na lang, mga kapatid at kaibigan, na ang pride is kagaya po ng fried chicken, yung crunchy. Kagatin mo ang pagka-crunchy, nguyain mo at lunukin para po kaya nating lunukin ang ating pride. Huwag mong hahayaan na gamitin ng kaaway ang pride na yan para hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, o sa iyong kaibigan na nakasakit sa iyong damdamin. So yun po ang pride. Number 2 po, dadako po tayo sa number 2, bitterness. Bitterness, ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 15, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. So, sa Tagalog po, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. So, yun po na pag-ingatan po natin na huwag tumalikod ang sinuman sa ating pong mga kapatid sa pag-ibig sa Diyos po. Na huwag po tayong magtatanim ng sama ng loob. Kagaya po na pag may narinig po tayo na hindi magandang salita patungkol sa atin pong kaibigan na malapit sa atin pong puso,
is wag na po natin iparating sa tao na yon, sa ating pong kaibigan, ang salitang iyon po, dahil ikakasama po na yan ng loob yon, lalo na po kung ito po ay kapatiran po natin sa pananampalataya. Wag na po natin iparating dahil sasama ang kanya pong loob at magkakasala din siya dahil makakapagsalita din po siya ng hindi po kanais-nais sa taong nagsalita din ng hindi kanais-nais po sa kanya. So, iwasan po natin yon nang sa gayon, hindi po lumayo sa pag-ibig ng Diyos ang ating pong kapatiran na ito o ang ating pong kaibigan na ito po. So, ayun po, and hatred. Hatred is, sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 12, hatred is stir up strife, but love covers all sins. Sa Tagalog po, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So napakalinaw po, kung may hatred ka sa puso mo, sari-saring kapuotan ang dyan, sari-saring negative ang andyan. Yan po yung lalabas sa atin pong mga labi po pag puno po tayo ng hatred at kapuotan at sari-saring kapuotan sa ating puso. So iwasan po natin ang hatred. Ngunit ang pag-ibig daw po ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Tunay nga po. 'Di ba sabi nga po, God is love. So, ang Panginoon ay pagmamahal. Kung nasa puso mo ang Panginoon at nananahan ang puso mo, nananahan ang Panginoon sa puso mo, so punong-puno ka ng pagmamahal. So lahat ng so yung pride, bitterness, hatred na yan is hindi mananatili sa ating pong puso, sa ating isipan at sa ating buhay. Kasi ang Diyos ay nananahan sa puso mo. So, ang pag-ibig ng Diyos ay andyan din sa puso mo. Kaya lahat yan ay pinapawi niya. So, kasi mga kapatid o kaibigan, pag hinayaan po natin na manatili sa ating puso ang pride, bitterness, hatred, ay magiging kulay itim ang ating puso. At unti-unti po yang magre-reflect sa ating pisikal na kaanyuhan at itsura. At hindi kakailanman makakaranas ng kapayapaan sa puso at isipan mo. At hindi ka rin magiging masaya. Totoo po yan, kapatid. Lalayo sa iyo ang mga taong malapit sa iyo, mga mahal mo sa buhay. Kaya po mga kapatid o aking mga kaibigan, magpatawad po tayo at huwag nang alalahanin ang mga alalahanin pang muli, gaya po ng Panginoong Diyos na hindi po na niya inalala ang mga kasalanang nagawa natin laban sa Kanya pag tayo ay humingi at nagsisi sa ating mga kasalanan. So yun po, kung tapat po ang ating pong paghingi ng pagpapatawad sa ating pong Panginoon, is patatawarin po niya tayo. Gaya po pag meron po yung taong nakasakit po sa iyong damdamin, pag siya po'y humingi po ng kapatawaran sa iyo, kapatid o kaibigan, kung tapat po yun na nakikita mo pong sincero po siyang lumapit at humingi ng kapatawaran sa iyo, patawarin mo po, kapatid. Huwag mo nang alalahanin kung ano man pong nangyaring masasakit na in the past sa inyo, kung yan man ay sa nakaraan o sa kasalukuyan. Alalahanin mo, kapatid, lagi, isa isip, isa puso mo, kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin sa cross ng Kalbaryo. Yun na lang po lagi ang ating pong alalahanin at isa isip at isa puso, na sobrang minahal po tayo ng Panginoon, na inaalay niya ang kanya pong buhay, dumanak ang kanyang banal na dugo sa cross ng Kalbaryo para sa atin pong mga kasalanan, para mabayaran po yun at para tayo matubos sa ating pagkakasala at para tayo maligtas. So yun po ang lagi po nating alalahanin sa puso. Nang sa gayon, kaya po nating magpatawad. At lagi rin po nating hingin sa Panginoon na bigyan po tayo ng pusong mapagpatawad at pusong laging nagpapaturo. So, ayun po, tayo po'y dadako sa
atin pong panalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Salamat o Diyos sa umagang ito o Diyos na napagtagumpayan ko po na maibahagi ay iyong salita sa pamamagitan ng pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo. At sa bawat makikinig o Lord Jesus ng iyong mga salita na ito o Diyos ay mapagpala po sila, mapagpala ang iyong mga salita o Diyos na naipahayag o God sa pamamagitan ko o Lord Jesus. At Lord God, ikaw ang may taas lagi at ako ang may baba sa pinakamababa o God. Hallelujah. At salamat din po Lord Jesus, pagpalain mo mga kapatid ko at kaibigan na makikinig at magbibigay ng oras sa pakikinig sa iyong salita na ito na akin pong maibahagi. Lord, maraming salamat. Isa pong pribilehiyo o God na maibahagi ang iyong mga salita o God. Hallelujah. Salamat po o Diyos. Ibalot mo, Lord Jesus, ang bawat isa po sa amin sa iyong banal na dugo, O God. Hallelujah. Ingatan at gabayan mo ang bawat isa po sa amin, O Lord Jesus. Ibinabalik ko lahat ng papurit, pasasalamat sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ito ang aking samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, iniimbitahan ko po ang bawat isa po na mag-subscribe po sa My Lord's Church channel ng YouTube. Subscribe, like, and share po. So, a blessed day ahead. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po sa susunod po na episode ng My Lord's Church Daily Devotion. Shalom!